Hi Capricorn, what you doing? Alamin natin kung ano ang meron sa iyong Disyembre at ang pagbasang ito ay para sa lahat. Okay, one more. Capricorn, nakikita dito ang iyong pagiging positive. Nakikita dito ang mga excitement, ang pagcha-travel, or maaaring may natanggap ka ng balita about dito. Energetic ang iyong Disyembre, Capricorn. Nakikita dito ang iyong tagumpay, ang iyong pagiging masaya. At sa mga bago pa lang na relasyon, maaaring may mauwi agad sa kasalan. Para sa mga single, maaaring may makilala ka ngayong Disyembre na siyang magpapatibok ng iyong puso. Maaaring magkaroon ka ng karelasyon na na-obsess sa iyo. Ngunit ang relasyon na ito ay maaaring hindi magtagal. Maganda rin ang nakikita para sa may mga business. Maaaring may makilala ka sa iyong pagcha-travel. At sa iyong pinansyal, kung ano ang dami ng pasok ng pera, siya din dami ng paglabas nito. Kaya maging maingat sa paggastos. Kung may dumating na opportunity, Capricorn, take that opportunity. O maaaring marami ka pang tanong sa iyong sarili. Alalahanin mo, deserve mo ang maging wealthy. Kung marami kang iniisip o pinagdududahan mo ang iyong kakayahan, mas maganda dagdagan mo ang iyong kaalamanan para ma-enhance pa ang iyong career. Ma-develop ang iyong personalidad. Halimbawa, kung may dapat ka pang pag-aralan, huwag kang magdalawang isip na gumastos dahil para sa iyo rin naman yan. Lagi mong isaisip na enough ka. You are amazing, Capricorn. Huwag mong iisipin ang iyong mga kakulangan. Maaaring meron din naman na sobrang busy sa mga ginagawa sa trabaho, nakakalimutan mo na ang oras para sa iyong sarili. Wala na sa oras kumain, nakapokus lagi sa pagpapayaman. Trabaho, trabaho, trabaho. Alalahanin na mas importante ang kalusugan kaysa sa pagpapayaman. Sinasuggest sa iyo dito na mas kailangan i-priority mo ang iyong pamilya, ang iyong relasyon. Kaya kailangan pag-isipan ito. Binibigay mo ang lahat para sa iyong pamilya, mga material na bagay. Pero iba yung pangangailangan ng pamilya sa iyo, ang pangangailangan ng mahal mo. Huwag ka raw matakot na bawasan ang oras sa pagpapayaman. Hindi naman daw ibig sabihin na babawasan mo ang oras ay hindi ka na makakakain. Magagawa mo lamang yan kung babawasan mo ang paghahangad sa mga material na bagay. Dahil nakikita dito, Capricorn, yung sobrang mong pagod, yung sobrang pagtitiis mo, ang effort mo sa lahat ng bagay. Kahit kanino, nag-i-struggle sa bigat ng obligasyon. Kaya pag-aralang humindi. Self-care ay iyong kailangan. Pinakikita dito privately, nagtitiis ka. Ayaw mo mag-share ng hirap. Dahil dyan nakikita dito yung emotional trauma. Hindi ka na komportable, diba? Hindi ka komportable mag-share ng hirap, ng sakripisyo mong ginagawa. Ikaw yung taong hindi nag-a-ask ng tulong. Kaya ang epekto, ipinupush mo yung mga taong gustong tumulong sa iyo. O yung mga taong dapat na makakatulong sa iyo. Huwag maging martir. At ito pa ang another responsibilidad. Kailangan maglinis, magbawas ng mga nakatambak sa bahay. Yung mga old furniture na hindi na ginagamit. Para maramdaman mo yung gaan. Marirelease yung napakabigat na pakiramdam. Dahil dyan magkikreate ito ng good energy. Bago matapos ang taong ito, may madidiscover ka sa iyong buhay, sa iyong sarili. Open your mind to all possibilities. Especially sa pagiging creative, sa iyong naiisip. Maaaring ma-surprise ka bago matapos ang taong ito. Kaya mag-ready ka sa iyong mga pinapangarap. Ito yung mga imposibleng mga pinapangarap na maaaring magkatotoo. Katulad ng halimbawa, maaaring tumama ka sa inaalagaan mong numero. Dahil dyan maniwala ka na walang imposible.
At sinasabi din dito na huwag kang matakot na ipakita o iparamdam kung ano talaga yung iyong nararamdaman. Higit sa lahat, magtiwala ka sa iyong intuition. Sa mga naghihintay na magkaroon ng anak, nakikita na maaaring magkaroon ng magandang balita. Maaaring magkaroon din ng engagement, marriage, new love interest, may mag-o-offer na mga bagong project. Kaya mag-ready ka sa pagkakataon na matatanggap mo ang mga magagandang opportunity ito. At nakikita dito yung pagiging generous, ang pagtulong sa ibang tao. Kaya kung ikaw ay tunay na may kakayahan na magbigay ng tulong sa ibang tao, maganda ang balik sa iyo. Nakikita rin dito ang iyong pagiging introvert, pero nakikita dito yung respeto at kumpiyansa mo sa iyong sarili. Yung pagkilala mo sa iyong sarili ay mag-iibang level. Huwag mong i-push yung iyong sarili para lamang maging extrovert. Sa halip na maging social butterfly, maging sentro ng atensyon, mas prepare mo pa na magkaroon ng sideline. Sa pagkakaroon mo ng time sa pag-iisa, you can connect with your inner self and hear your inner voice. Kaya tulad ng sabi ko sa iyo kanina, marami ka pang madidiscover sa iyong sarili. Madidiscover mo kung sino ka talaga. I-express mo lamang ang iyong mga nararamdaman, ang iyong mga gustong gawin, kahit na iba ang ine-expect sa iyo ng ibang tao. Ipagpatuloy mo lamang, i-express mo kung ano ang gusto mo. O sa mga nagdaan, nagbigay ka ng oras para sa ibang tao, ngayon naman gusto mong mapag-isa. At para sa mga nakaka-experience ng high levels ng stress, ang message sa iyo ng Three of Cups na reverse. Now is the time to reconnect sa mga iyong mga naging kaibigan. Magbigay ng oras sa sarili, magsaya nang walang pag-aalinlangan. At maaari din naman na meron laging nagpa-party, doing drugs or drinking, nakakagawa na ng hindi maganda. Kailangan ng balanse ng iyong buhay, Capricorn. Dapat alam mo yung mga consequences ng mga ginagawa mo, lalo na sa iyong sarili, sa iyong kalusugan. At meron lamang dito na maaaring ang iyong person ay nai-involve sa iba o maaaring magkabaligtad, Capricorn. You may be involved with someone who is already in a relationship with someone else. Kaya nandito ang Three of Swords. Capricorn, look. Kaya kung hindi ikaw ang makakaranas magkaroon ng third party, maaaring ikaw ang maging dahilan ng third party o maaaring malapit sa buhay mo ang makakaranas ng problemang ito. Ito ay signal ng betrayal, mga posibleng panloloko, na andito pa ang The Empress na reverse. Ini-encourage to na mahalin mo muna ang iyong sarili. I-priority mo ang iyong sarili. Now is the time to bring your loving energy and focus to yourself. Especially kung nagbigay ka ng pagmamahal na hindi pinahalagahan. O maaaring may nakakaranas ng pagiging overprotective ng mother. O maaaring ikaw ay sobrang protective sa iyong anak, Capricorn. Controlling masyado. It is time to shift your focus from the mother-child relationship to an adult-to-adult relationship. At may nakakaranas ng dahil sa sobrang pag-iisip na bablock na yung mga new idea. Sa sobrang pag-aalala sa pagtatagumpay sa mga ginagawa. Sa sobrang pag-aalala sa mga sasabihin ng ibang tao. For now, don't bother about what others think, Capricorn. The important things is that you are allowing your creative energy to flow. Okay. Two of Fire at the Empress. Okay. Unahin natin ang Two of Fire. Ito yung pagkakataon na matatanggap mo ang reward sa mga ginawa mong desisyon. At kung magkaroon ng mga delays sa iyong mga inaasahan, huwag madi-discourage dahil ito ay temporary lang naman. Maganda ang nakikita sa pagkakaroon ng partnership lalong-lalo na pagdating sa business. Negotiations move smoothly. Magkakaroon ng mga bagong kontrata, kapartner, bagong kasosyo,
Kaya kung sakaling magkaroon ng mga delays, huwag agad-agad madi-discourage. At ang The Empress, lavish abundance, give birth to your dreams, nurture yourself and others. According to this card, Capricorn, magiging maayos ang lahat. Nandito pa rin yung maaaring may matanggap kang rewards, mga hindi inaasahang regalo. Knowing na deserve mo, i-enjoy mo ang magagandang maaaring mangyari sa iyong buhay. Iyan naman ang sinasabi niya para sa iyo. Regaluhan mo din ng body massage ang iyong sarili, or anything that makes you feel healthy. At para sa mga nagkaroon ng mga problema sa relasyon, alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Kung sa palagay mo ito ang mensahe para sa iyo, Capricorn, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Kasunod, at ang huli, at ito ang iyo naging pagbasa ngayon, Capricorn. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.